Sa nalalapit na Semana Santa, kung kayo ay nasa Metro Manila, narito ang ilan sa mga simbahan na maaari niyong isama sa inyong bisita iglesia. Alam niyo ba, dalawang pinakamatandang simbahan ng Pilipinas ay nasa Intramuros? Ang Manila Cathedral, ilang beses nang nawasak pero nananatiling matatag, at ang San Agustin Church ang nag-iisang nakaligtas sa digmaan. Ang ganda, di ba? Tara, samahan niyo kami habang binabalikan natin ang sining, arkitektura at kasaysayan. Ito ang Crisace. Itinatag noong 1571 bilang isang simpleng simbahan na yari sa nipa at kahoy. Ang Manila Cathedral ay dumaan sa 8 reconstruction. Ilang beses itong nasira dahil sa lindol, bagyo at digmaan. Noong World War II, halos mawasak ito, ngunit muling itinayo noong 1958 at nananatiling isang simbolo ng pananampalataya at katatagan. Ang kasalukuyang estruktura ng Manila Cathedral ay dinisenyo ni Architect Fernando Ocampo. Kapansin-pansin ang Romanesque Revival style nito. May intricate carvings at grand arches at matataas na haligi. Sa harapan makikita ang napakadetalyadong bronze door at 6 na ribolto ng mga patron saints ng Pilipinas. Ang stained glass window naman ay nagkukwento ng mahalagang tagpo sa Biblia, nagbibigay liwanag hindi lang sa loob ng simbahan kundi pati sa pananampalataya ng mga dumadalangin dito. Isa sa mga iconic features ng Manila Cathedral ay ang napakanggandang dome nito. Kapag tiningala mo mula sa loob, para bang inanyayahan kang tumingala sa langit. At kung usapang sining, hindi pwedeng kalimutan ang napakalaking pipe organ nito, isa sa pinakamalaki sa buong Asia. May halos 4,500 pipes. Sa gitna ng altar, makikita ang imahe ng mahal na Berhen ng Immaculada Concepcion, ang patrona ng Maynila. Isa itong obra na nagpapaalala ng kabanalan at kahalagahan ng pananampalataya sa ating kultura. Ang Manila Cathedral ay hindi lang isang simbahan, isa itong buhay na patunay ng ating kasaysayan, sining at pananampalataya. Isang testamento ng katatagan ng mga Pilipino. Kaya sa susunod na mapadpad ka sa Intramuros, huwag palampasin ang pagkakataong bumisita rito. Tapos na tayo sa Manila Cathedral pero hindi pa dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Ngayon maglalakad tayo papunta sa isa pang makasaysayang simbahan, ang San Agustin Church. Pero bago tayo makarating doon, may ilang makasaysayang lugar tayong dadaanan. Kaya samahan nyo kami. Dito sa Intramuros, parang bumabalik ka sa panahon ng Kastila. Mapapansin mo ang mga cobblestone street, ang lumang bahay na may kapis windows at syempre ang mga kalesa na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Dito rin matatagpuan ang Casa Manila, isang museo na nagpapakita kung paano namuhay ang mayayamang Pilipino noong panahon ng Espanyol. Napaka-preserve ng estruktura nito mula sa intricate na wooden balconies hanggang sa stone courtyard sa loob. Bago tayo makarating sa San Agustin Church, may isa pang mahalagang lugar dito sa Intramuros, ang Plazuela de Santa Isabel. Isa itong maliit ngunit makasaysayang plaza kung saan matatagpuan ng isang memorial cross bilang pag-alala sa libu-libong Pilipinong namatay noong World War II. Ang lugar na ito ang dating bahagi ng Santa Isabel College, isa sa pinakamatandang paaralan sa Pilipinas. Pero nang dumating ang digmaan, maraming buhay ang nawala dito sa Intramuros, kaya ang Memorial Cross ay isang tahimik na paalala ng kanilang sakripisyo. Clap your hand, the Spirit, lift your voice, let's go near it. God is love, forever true. He's the light that guides us through. Praise His name, oh hallelujah. Raise your hands to lift our Savior, Jesus Christ, our King of glory. This is our never-ending story. Walking through the darkest night, Jesus Christ, our guiding light. Fear and doubt, they fade away. In His arms forever stay. Praise His name, oh hallelujah.
Savior, Jesus Christ, our King of glory. This is our never-ending story. This is our never-ending story. So guys, galing kaming Manila Cathedral, papunta kami ng San Agustin Church. So tingnan nyo itong daanan namin. In His arms forever stay. Praise His name, oh hallelujah. Raise your hands to lift our Savior, Jesus Christ, our King of glory. This is our never-ending story. This is our never-ending story. Heaven's gates, they open wide. Feel His power deep inside. Every step by faith we take. God's own promise never break. Praise His name, oh hallelujah. Raise your hands to lift our Savior, Jesus. Ang San Agustin Church ay nagsimula noong 1571 nang itinatag ng mga Agustinian friars ang unang simbahan sa Intramuros. Ngunit dahil yari lang ito sa nipa at kahoy, nasunog ito noong 1574 nang salakayin ni Limanhog ang Maynila. Noong 1587, sinimulan ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan gamit ang batong adobe at natapos ito noong 1607. Sa kabila ng mga lindol, digmaan at pagsubok, nananatili itong matibay sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isa ito sa isang gusali sa Intramuros na hindi nawasak. At noong 1993, kinilala ito bilang isang UNESCO World Heritage Sites kasama ng iba pang Baroque churches of the Philippines. Ang San Agustin Church ay may natatanging Baroque architecture na may impluwensyang Mexican at Spanish. Makikita natin ito sa matibay nitong istruktura, simple facades na may intricate carvings, at ang paggamit ng trompe-l'oeil sa loob ng simbahan. Napapansin niyo ba ang detalyadong carvings ng pintuan? Ang mga ito ay gawa pa noong panahon ng Kastila at nagpapakita ng iba't ibang religious motif. Ang isa pang kapansin-pansin ay ang bell tower na itinayo ng bahagyang hiwalay sa simbahan upang hindi ito agad magiba sakaling magkaroon ng lindol. Ngayon, pasukin natin ang loob ng San Agustin Church kung saan matutunghayan natin ang kagilas-gilas na sining na bumabalot sa buong istruktura. Tingnan nyo ang napaka-detalyadong ceiling paintings. Hindi ito tunay na mga relief sculptures kundi isang halimbawa ng trompe-l'oeil, isang teknik sa pagpipinta na lumilikha ng ilusyon ng tatlong dimensyon. Narito naman ang napakagandang retablo na puno ng ginto at masisilang ukit. Ang altar na ito ay isang patunay ng yaman ng sining ng pananampalataya noong panahon ng mga Espanyol. Ang San Agustin Church sa Intramuros ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya, kundi isa ring buhay na saksi ng kasaysayan at sining ng Pilipinas bilang pinakamatandang simbahan sa bansa. Ito ay nananatiling matatag sa kabila ng mga digmaan, lindol at iba pang pagsubok. Mula sa kahangahangang Baroque architecture nito, detalyadong ceiling, paintings at intricate wood carvings hanggang sa mayayamang kasaysayan, bumabalot sa bawat bato ng gusali, tunay na isa itong kayamanan ng ating kultura. Ang pagiging bahagi nito ng UNESCO World Heritage Site ay patunay ng natatangi nitong halaga hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa San Agustin Church, naway mas lalo nating pahalagahan ang ating makasaysayang mga simbahan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ito ay isang paalala na sa kabila ng panahon, ang pananampalataya, sining at kasaysayan ay nanatiling buhay sa puso ng Intramuros. Sa bawat haligi at pintuang bato, may kwentong iniingatan ng panahon. Kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-like and subscribe hanggang sa sunod nating paglalakbay sa sining, arkitektura at kasaysayan.